Hack Story presents. Nakangiti si Alana sa harap ng lahat dahil katatapos lamang na magtagumpay ang presentation sa isang business conference ukol sa inilunsad niya na sariling kumpanya. Nagliligpit na ng kanyang mga gamit si Alana. Nang tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag ang natanggap niya. Tawag na babago sa takbo ng kanyang buhay at kapalaran ng dalaga. Attorney Samantha, napatawag ka? Magiliw na sambit ni Alana mula sa kabilang linya. Alana, kailangan nating mag-usap. Saad ng abogadong ginang mula sa kabilang linya. Attorney, kung tungkol ito kay Papa. Alana, naaksidenteng papa mo. Deretsahang ulat ni Attorney Samantha Hernandez sa dalaga. Parang nanigas si Alana sa kanyang kinatatayuan. Napahinto siya at namutla. Bakas rin ang panginginig ng buo niyang katawan. Anong nangyari? Kamusta na siya? Nanginginig na tanong ng dalaga. Kasabay noon ang pagbukas ng pintuan ng conference room kung nasaan siya at biglang pagsulpot ni Attorney Hernandez sa kanyang harapan habang nakatapat pa rin sa tenga ang kanyang cellphone. Dead on arrival ang papa mo nang isinugod siya sa ospital. Matiim na balita pa ni Samantha nang makita niya si Alana, kaya tila nanlalambot ang tuhod ng dalaga at bigla siyang napaupo sa swivel chair na nasa kanyang likuran. Nanginginig si Alana habang umiiyak at nang siya'y mahimasmasan ng konti, tumayo siya at muling hinarap si Attorney Hernandez na nakatayo lamang sa kanyang gilid at marahang hinahaplos ang kanyang balikat upang siya'y damayan at pakalmahin. Attorney, nasan siya? Kailangan ko siyang makita. Umiiyak na pakiusap ni Alana, ngunit nananatiling kalmado lamang ang ginang. Kumalma ka muna, Alana. Paano ko kakalma, Attorney? Namatay si Papa at hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit siya na-aksidente? Sterikal na pagsambit ni Alana. Tarante ito at bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Alana, kumalma ka muna. Naiintindihan ko. Pero tingin ko, hindi magandang ideyang pumunta ka ngayon doon. Suweso ng abogadong ginang, kaya naman nagpantig ang tenga ni Alana. Hindi maganda? Bakit? Tatay ko siya, Attorney. Baka nakakalimutan mo. Mariin at desmayadong sikaw ng dalaga. Ngunit kalmado lamang si Attorney Hernandez. Ipinag-utos kasi ni Teresa na huwag kang palalapitin o papupuntahin sa burol ng papa mo. Lahad pa ni Attorney Hernandez kaya isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga bago siya napahalakak ng mahina. Ipinagbawal niya? Anong karapatan niyang gawin yon? Hanggang sa huling hininga ni Papa, pilit niyang ipinagkakait sa akin. Attorney, higit kanino man, alam mong may karapatan ako dahil anak ako. Mariin pang sambit ni Alana kaya napabuntong hininga si Samantha. Alam ko na ang lahat ng yon, Alana. Pero kung kakalma ka at hahayaan mo kung magpaliwanag, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabi na sa ngayon, mas maigi na huwag ka na munang magpakita. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan para makita mo ang papa mo sa huling araw ng burol nang hindi kayo nagkikita ni Teresa. Mahinahon ang paliwanag ng abogadong ginang, ngunit patuloy lamang ang paghikbi ng dalaga. Gusto ko lang siyang makita, Attorney. Humihikbi pang sambit ni Alana. Napaupo si Attorney Hernandez sa isa sa mga upuan na nakatapat lamang sa kinauupuan ni Alana. Sa palagay ko, may kinalaman itong nangyari sa papa mo. Doon sa bagay na binabanggit niya sa akin noong nakaraang araw. Napatingin ng diretso sa ginang si Alana dahil sa sinambit nito. Anong nabanggit?
Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Alana. Kaya napailing at napasinghap ang ginang. Nagdududa ang papa mo kay Teresa sa madrasta mo. Napahinto si Alana at naikuyom ang kamao dahil sa narinig na sinabi ni Attorney Hernandez. Sinasabi mo ba na posibleng may kinalaman ng babaeng yon sa nangyari kay Papa? Napabuntong hininga ang ginang bago huminga ng malalim. Nabanggit sa akin ng papa mo nitong mga nakaraang araw. Palagi silang nag-aaway ni Teresa at ang pinag-aawayan nila tungkol sa pera at sa mga ari-arian ng papa mo. Nais kasi niyang tanggalin ka na ni Arthur sa last will niya dahil according to her, hindi mo naman nakikita at dinadalaw ang papa mo. Wala ka na raw pakialam dito. Pero hindi pumayag ang papa mo. Napakalakhak si Alana sa kwento ni Attorney Hernandez at maluha-luha pa ito. Siya ang dahilan bakit lumayo si Papa sa akin. Hibang siya kung iniisip niya na makukuha ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Mariing sambit ni Alana, bakas sa boses niya ang galit. Kaya nga kita hinanap agad nang nabalitaan ko ang nangyari. Saad ng abogata, kaya muling napatingin sa kanya ang dalaga. Anong dapat natin gawin, attorney? Kung may kinalaman man ang Teresa na yon sa nangyari, kailangan magbayad siya. Nangilid ang mga luhang sambit ni Alana. Napatikhim ang kinang. Tama, kaya kailangan nating humanap ng ebidensya. Suwestyon ng abogata, kaya naman napahinto si Alana. At tila ba napaisip. Paano? Niburol nga niya hindi ako makalapit. Mapait pang sambit ng dalaga, kaya inilahad ni attorney sa kanyang harapan ang isang folder. Alam ko na cringe at unbelievable itong idea ko, pero sandaling napahinto ang ginang. Ang iniisip ko lang na paraan para makalapit ka kay Teresa at makakuha ng ebidensya ay ang maging malapit ka sa kanya sa mansyon. Anong gusto mong ipagawa? Magpanggap ka bilang kasambahay ng mansyon ninyo. Napailing si Alana at nagulat sa suwestyon ng ginang. Kasambahay? What? No! Umiling siya at tila ba natatawa. Hindi ko gagawin yan. Sa tingin mo, papayag ako magpaalila sa sarili kong pamamahay? Tanong pa niya sa ginang. Bakas sa boses niya ang tensyon at ang inis. Iha, eto na lang ang natitirang paraan. Besides, never ka pa niyang nakita, hindi ba? Hindi ka umattend ng kasal ng papa mo. Kumbinsi pa ni Samantha sa dalaga, ngunit nakatingin lamang ito sa ginang at mukhang hindi makapaniwala at dismayado. At paano mga kasambahay doon? Ang mga driver, ang guards, at security sa mansyon. Kilala nila ako at hindi natin sigurado kung kanino sila tapat. Wala tayong problema doon, iha. Dahil lahat ng tauhan sa mansyon, matagal nang sinisante at pinalitan ng bago ni Teresa. Salaysay pa ni Samantha, bagay na ikinagulat ni Alana. Pati si naman ng Grace? Tanong ng dalaga, tukoy niya sa kasambahay na nagpalaki at nag-alaga sa kanya noong siya'y bata pa lamang. Sa tuwing nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Unfortunately, yes. At pumayag dun si Papa? Tinanggal niya ang mga taong matagal na naglingkod sa pamilya. Yung mga taong totoong nagmamalasakit kay Papa. Ang sama niya. Sa ngayon, advantage sa atin yon para mapabilis ang pagpasok mo sa mansyon. Sigurado ka bang hindi ako namumukhaan ni Teresa? Nakatulala si Alana habang pinagmamasdan ang harapan ng isa sa mansyon ng mga sandehas. Ang tahanang minsan ay itinuring niyang kanya. Ilang taon na rin kasi ang lumipas mula nang huli siyang umapak sa mansyon na ito dahil isa lamang ito sa 3 mansyon na pag-aari ng kanyang mga magulang.
matapos nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa isang aksidente. 2 taon na ang nakalilipas ay nagpa siya si Alana na lisanin ang mansyon ng kanyang ama. Sapagkat 2 buwan pa lamang ang lumipas nang mamatay ang kanyang ina, nagdesisyon si Arthur na pakasalan si Teresa, ang babaeng nakilala niya matapos mamatay ang asawa. Sinubukan ni Arthur na makipag-ayos kay Alana at pagkasunduin ng dalaga at ang madrasta nito. Ngunit hindi pumayag si Alana na umattend sa kasal ng kanyang ama dahil sa hinanakit at sama ng loob nito. Pinili ng dalaga na hindi dumalo, isang desisyon na lalo lang nagpalayo sa kanyang ama. Ikaw ba yung nag-a-apply na bagong kasambahay? Sinalubong si Alana ng isang security personnel sa mansyon at hindi pamilyar sa kanya. Ngumiti ang dalaga at tumango. Opo, Annie po. Annie Cruz ang pangalan ko. Nakangiting pakilala ni Alana, ngunit ang ngiting yun ay agad na nawala nang tumalikod ang kausap niya. Sapagkat napagtanto ng dalaga na tama nga ang sinabi ni Attorney Hernandez, wala nang kahit anong bakas nilang mag-ina ang naiwan sa mansyon ng tahanan nila. Simula nang dumating si Teresa sa buhay ng kanyang ama. Madam, nandito na po yung isang aplikante. Sambit ng security guard na kasama ni Alana nang makapasok sila at makarating sa garden ng mansyon. Annie, right? Bungat ni Teresa ang madrasta ni Alana na ngayon lamang niya nakita at nakilala ng personal. Opo, ma'am. Madam, tawagin mo akong madam. Nagkita na ba tayo nun? Parang namumukhaan kita. Sambit ng ginang habang titig na titig kay Alana. Ngunit kaagad na umiling ang dalaga. Hindi po. First time ko lang po rito sa Maynila. Pagsisinungaling ng dalaga habang si Teresa naman tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Whatever. Tanggap ka na. Basta siguraduhin mo lang na maayos kang magtrabaho. Ayoko nang tatanga-tanga. Naiintindihan mo? Maautoridad na sambit ng ginang kaya marahang tumango na lamang si Alana. Opo, madam. Higit sa lahat, ayoko ng tsismosa at pakialamera. Mariing sambit pa ng ginang habang matalim na nakatingin sa dalaga. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ho ako ganon. Trabaho lang po. Nakangiting sambit ni Alana kaya ibinalik ng ginang ang atensyon sa dokumentong binabasa. Good. Ayusin mo ang mga gamit mo at magumpisa ka na. Utos pa ni Teresa sa kanya. Papasok na sana si Alana sa loob ng mansyon nang biglang dumating ang attorney ni Teresa. Mrs. Sandejas, missing in action pa rin ang anak ni Arthur. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nakakalap na balita tungkol sa kanya. Ulat ng abogado sa ginang habang si Alana nananatiling nakatayo sa di kalayuan habang maingat na nakikinig. Well, mas pabor sa atin yon. Mas madali para sa atin ang lahat. Besides, mukhang wala na rin siyang pakialam. Hindi ba? Concerning, patay na ang tatay niya and yet, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Saad pa ng abogado, ngunit napailing na lamang si Teresa. Kahit naman magpakita siya, wala siyang mahihita. Hindi ako papayag na basta nalang niya kunin ang mga ari-arian ni Arthur. Hindi niya masisira ang pinaghirapan ko. Mariin at may kumpiyansang sambit ni Teresa, ngunit napailing na lamang ang abogado. Hinay-hinay lang, Teresa. Sa mata ng batas, may karapatan siya. Kaya nga gagawa tayo ng paraan para mawala ang karapatan na yun. Muntik nang mapatalon sa gulat si Alana habang nakikinig siya nang biglang may isang lalaking sumulpot sa kanyang harapan. Bago ka lang ba rito? Nagtatakang tanong ng lalaki kaya tarantang tumango si Alana. Opo, sir. Anong pangalan mo? Annie po. Kinakabahan na pakilala ni Alana,
Ngumiti ang binata sa kanya bago sumulyap sa kanyang ina na si Teresa. Nice to meet you, Annie. I'm Austin. Nakangiting pakilala ni Austin sa dalaga. Nice to meet you din po. Ayos ka lang ba? You're so tense. Napansin ng binata ang tensyon at ang pamumula ni Alana dahil sa narinig niyang usapan nagmadrasta at abogado nito. Hindi po. Okay lang po ako, sir. Agad na sambit ni Alana. Ngumiti naman ang binata sa kanya bago ito nagtungo sa kanyang ina. Okay, see you around. Hoy, Ane! Bilis-bilisan mo nga ang pag-aayos ng gamit mo sa maid's quarters. Abay, marami pa tayong gagawin. Kaya bago-bago ang bagal-bagal. Salubong sa kanya ng isang kasambahay, kaya nag-aalangang tumango si Alana at dali-daling nagtungo sa silid upang ibaba ang kanyang mga gamit. Napakuyom ng kamao si Annie bago napapikit ng mariin at nangako sa kanyang sarili. Para kay Papa, hindi ako susuko. Hindi ako aalis ng bahay na to nang wala akong nalalaman. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman ng Teresa na yon sa nangyari kay Papa. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Makalipas ang isang linggo, habang tinatahak ni Alana ang hallway ng dating mansyon na minsang naging tahanan niya noong bata pa siya, hindi napigilan ng dalaga na balikan ang masasayang alaala kasama ang kanyang magulang. Nasa hallway na siya ng ikalawang palapag, tahimik na pinagmamasdan ng litrato ng kanyang yumaong ama nang muntik na siyang mapatalon sa gulat matapos marinig ang biglaang pagsasalita ng kapwa kasambahay na si Sunny. Uy Annie, hinahanap ka ni Manang Esther sa kusina. Tapos ka na ba maglaba? Napalingon ang dalaga sa tanong ng kasambahay, saka siya napayuko nang tingnan ang labahan na hawak-hawak niya. Hindi pa eh. Mahina niyang sambit, kaya naman napailing si Sunny. Naku, napakabagal mo. Pagagalitan ka na naman ni Manang Esther niyan. Pagkamot ulong sa adpa ni Sunny, sabay nguso kay Alana. Marunong ka ba talaga sa gawaing bahay? Halatang hindi ka sanay siguro, galing ka sa may kayang pamilya. Sambit pa ni Sunny, kaya nakaramdam ng kaba si Alana sapagkat hindi maaaring makahalata ang mga tao sa paligid niya sa totoo niyang pinagmulan. Sunny. Oh, ako nga dyan. Ay ako nang tatapos niyan. Puntahan mo na si Manang Esther. Saad pa ni Sunny habang naglalakad sila pababa ng hagdan. Tama ka. Tipid na sabi ni Alana, kaya napahinto si Sunny at napalingon sa kanya. Galing ko sa may kayang pamilya? Sus, halata naman, sa kilos at galaw mo pa lang. Sarkastikong sambit pa ni Sunny, kaya napangiti si Alana. Oo, pero nagbago ang lahat nung namatay ang tatay ko at malugi ang negosyo namin. Kwento pa ni Alana, isang kasinungalingan na kailangan niyang sabihin upang hindi magduda ang mga kasama niya sa bahay. Alam mo, mahirap din talaga kapag ganyan no? Piruin mo, lumaki kang may kaya, nakukuha mo ang gusto mo at hindi ka ikaw sa buhay. Pagkatapos biglang boom, mahirap ka na. Nakangusong sambit ni Sunny habang si Alana malalim ang iniisip. Mahirap nga, pero sana wag mong ipagsasabi Nahihiya kasi ako eh. Nakangiting pakiusap ni Alana kay Sunny na agad naman siyang inayunan ng dalaga. Ay oo naman, basta huwag ka nalang magpapahalata kay Manang Esther. Tuturuan na lang kita kapag may hindi ka alam. Saad ni Sunny sa kailang segundong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Oo nga pala, matagal ka na ba dito? Mausisang tanong ni Alana kay Sunny, kaya napabuntong hininga ang dalaga. 5 buwan pa lang ako rito. Alam mo, nagtitiis lang ako dito. Kwento ni Sunny, kaya tumaas ang kilay ni Alana
sa sinabi ng dalaga. Bakit naman? Naku, yung kasing si Madam Teresa ay pagkamata pobre. Mabuti pa yung asawa niyang si Sir Arthur, mabait. Kaso ayun nga, biglang natsugi. Pakiramdam nga namin, may kinalaman si Madam Teresa sa nangyari sa asawa niya. Ay papaano ba naman kasi? Pabulong pang sambit ni Sunny. Sa kanito sandaling nilingon ang buong paligid bago muling bumaling kay Alana. Bakit? May problema ba sila ni Sir Arthur? Naririnig kasi namin sila laging nagtatalo ni Sir tungkol sa mana. Eh papaano? Gusto nitong si Madam Teresa na ipatanggal sa last will yung nag-iisang anak ni Sir Arthur, yun sa una niyang asawa. Napahinto si Alana at tila nakaramdam siya ng bigat nang marinig yun. Bakit? Nasaan ba yung anak ni Sir? Eh balita namin, nagpakalayo-layo na raw. Hindi raw kasi tanggap yung si Teresa bilang madrasta ni hindi nga yun dumalo sa kasal. Well, mukhang tama lang naman yung ginawa yung anak ni Sir. Eh Gaby naman talaga kasi mata pobre at mapagmalaki ang si Teresa. Isa pa, ay mukhang pira. Saan pa ni Sunny, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Narinig ko yan minsan si Sir Arthur at Madam Teresa. Madalas na nagtatalo tungkol sa pira. Eh kasi itong si Madam ay nagsusugal yan. Pabulong na sambit ni Sunny, ngunit nahinto ang kanyang pagsasalita nang makarinig sila sa unang palapag. At nadatna ng mga ito si Teresa na merong sinisermonan na kasambahay. Ano ka ba? Tatanga-tanga ka? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na malamig na kape at hindi mainit. Saka saan yung pinapakuha kong folder sa'yo? Linisin mo yung kalat mo! Singhal ni Teresa sa isa sa mga kasambahay dahil mainit ang ibinigay na kape nito, kaya itinapon yon ng kinang. Ang simple-simple ng utos ko, hindi pa masunod! Boba! Mariing tugtong pa ng ginang habang inaayos nito ang kanyang damit na muntik na ring matapunan ng kape. Doon na pagtanto ni Alana na maging ang sariling mga tauhan ni Teresa ay hindi nito tinatrato ng tama. Kaya naman napalingon siya kay Sunny. Ipagtitimpla ko lang ng kape si Madam. Paalam niya kay Sunny, saka siya dali-daling nagtungo sa kusina upang ipagtimpla ng kape ang ginang. Nang makarating siya sa kusina, sinalubong siya ng mariing tingin ni Manang Esther. Oh, Ani, kanina pa kita hinahanap. Tulungan mo. Sandali lang po, Manang. Nagtitimpla po kasi ako ng kape ni Madam. Nagmamadaling sambit ng dalaga. Nagulat naman si Manang Esther sa bilis ng kilos ng dalaga. Matapos magtimpla ng kape, dali-daling nagtungo si Alana sa hardin kung nasaan si Teresa. Ngunit napahinto siya nang madatna nitong meron namang pinagsasabihang tauhan si Teresa. Wala pa rin kayong balita sa bastada ni Arthur? Mariing tanong ni Teresa sa kausap. Mailap siya, madam. Sigurado po ba kayo na alam niyo lahat ng property ni Sir Arthur? Baka mayroon po siyang ari-arian na hindi niyo alam at doon nagtago ang anak niya. O di naman kaya nakapangalan yun mismo sa dalaga. Suwesyon ang kausap ni Teresa na lalaki. Doon biglang sumulpot sa harapan niya si Alana. Sa kanito inilapag ang kape na tinimpla. Ikaw ang nagtimpla nito? Tanong ni Teresa sa dalaga, kaya marahang tumango si Alana. Mabuti na lamang at sanay siyang gumamit ng coffee maker. At dahil mahilig din siya sa kape, nakapagtimpla siya ng inumin na tugma sa panlasa ng ginang na si Teresa. Opo. Good! Masarap. From now on, ikaw na magtitimpla ng kape ko. Nakangiting sambit ng ginang, sa kanito muling ibinaling ang atensyon sa lalaking kausap niya. Alam mo, ang una kong gustong malaman kung anong itsura ng anak ni Arthur. Hindi ko pa siya nakikita in person. Wala rin siyang mga litrato sa mansyon ng mga sandehas. Yon ang una mong asikasuhin. Paalis na sana si Alana nang makaramdam siya ng kaba dahil sa utos ng ginang.
noong siya kasi ay umalis sa mansyon. Dahil sa galit at sama ng loob ni Arthur, ay ipinag-utos nitong alisin ang lahat ng gamit at litrato ni Alana sa mansyon. Dahil sa kaba, nabitawan ni Alana ang tray na buhat-buhat niya dahilan upang mabasag ang basong nakalagay doon. Gosh! Hindi ba lalagpas ang bawat minuto sa mansyon na ito na wala kayong nagagawang kapalpakan? Iritang singhal ng Kinang nang marinig nito ang pagbagsak ng tray at makita niya ang basag na baso. Sorry po. Paulit-ulit at tarantang sambit ni Alana. Sa kanya isa-isang pinulot ang peraso ng basong nabasag. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan si Madam Teresa at akmang hihilahin sana ang buhok ni Alana. Ngunit dumating ang anak niyang si Austin at inawat siya nito. Napakabobo niya talaga! Mariing sigaw ng Kinang, ngunit agad na pumagitna si Austin sa pagitan niya at ni Alana. Hindi ko po sinasadya. Mahinang bulong ni Alana. Ma, ano ba nangyayari dito? Ang aga-aga, mainit na naman ang ulo mo. Sambit ni Austin sa kanyang ina. Paano hindi iinit ang ulo ko? Sa mga tanga-tangang kasambahay na yan! Kay aga-aga puro palpak! Sigaw ng Kinang. Lumingo naman si Austin sa dalagang si Alana. Sa kanya nakita ang dugoang kamay nito. Dahil sa paghawak niya sa nabasag na baso, kaya agad na lumapit ang binata sa dalaga. Okay ka lang? Lumipas ang ilang araw na wala pa rin nakukuhang ebidensya si Alana mula sa mansyon. Hanggang isang araw, umalis si Teresa para sa isang business trip at si Alanang naatasang maglinis ng silid ng Kinang kaya hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon. Ani? Napalingon ang dalaga nang marinig ang boses ni Austin sa di kalayuan. Sir, may kailangan po kayo? Nakangiting tanong ng dalaga, ngunit umiling na lamang si Austin, sabay sulyap sa kamay niya. Wala naman. Ayos na ba ang kamay mo? Tanong ng binata, kaya marahang tumango ang dalaga. Opo. Maglilinis pa po ako sa kwarto ng mami mo. Pagpapaalam ng dalaga at lalampasan niya na sana ang binata nang pigilan siya nito at hawakan ang kanyang braso. Pwede mo namang ipasuyo sa ibang maids. You look tired. Are you sure okay ka lang? Mausisang tanong pa ng binata, kaya mahinang napahalakak si Alana. Sir, masyado kayong mabait sa akin. Baka mamaya niyan isipin ko, crush mo ko. Pabirong hirit ng dalaga, kaya naman natawa na rin si Austin. Why not? Tipid, ngunit pabiro rin namang sagot nito, kaya napahinto si Alana at tila bumilis ang tibok ng kanyang puso, saka siya natahimik. Come on. Nagbibiro lang ako. Dugtong pa ni Austin, kaya tila nakahinga ng maluwag si Alana. Sir, may tanong ako. Yeah? Sigurado ho ba kayong anak ka talaga ni Madam Teresa? Seryosong tanong ni Alana, kaya napakunot ng noo si Austin. Oo naman. Bakit? Natatawang sagot nito. Kasi mabait ka sa amin. Malayong malayo sa mami mo. Nakasimangot na sambit ni Alana, kaya tila napahinto si Austin, saka huminga ng malalim. Ako na ang humihingi ng tawad. Kung lagi siyang magagalitin at mainitin ang ulo. Mabait naman si Mama. Simula lang nang mamatay si Papa, hindi ko alam kung bakit parang naging nagger na siya. Iniintindi ko na lang din kasi ako na lang din ang meron siya. Kaya nga noong dumating si Tito Arthur, I'm so happy for her. For them. Pero tragedy happens. Malungkot na kwento ni Austin habang si Alana tahimik lamang na nakikinig sa kanya. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na magsalita ang dalaga dahil biglang tumunog ang cellphone ng binata. Nako, nag-overshare na yata ako. Sandali lang ha.
sagutin ko lang to. Nahihiyang sambit ng binata bago iwanan si Alana na mag-isa. Naiwan si Alana na nakatulala sa hallway ng ikalawang palapag. Nang masiguro niyang hindi na babalik si Austin, dali-dali siyang pumasok sa silid ni Teresa at imbes na maglinis, isa-isa niyang sinuri ang mga gamit at mga files ng kinang. Mrs. Teresa L. Sandejas, temporary CEO of La Vida Corporation. Yon ang nakasulat sa isa sa mga dokumentong nakita ni Alana. Mahigpit niyang nahawakan ng papeles habang binabasa ang nilalaman nito at hindi niya na napigilang mapatulo ang kanyang luha habang nakasalampak sa sahig. Ani? Napatingala si Alana nang marinig ang boses ni Austin. Sa kanya ito nakitang nakatayo sa may pintuan ng silid ng ginang na si Teresa. Baka sa mukha ni Austin ang pagtataka nang makita nito ang hawak-hawak ni Alana ay ang mga dokumentong nagkalat sa sahig. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ni Mami? Nanginginig at naguguluhang tanong ni Austin habang pinagmamasdan niya si Alana na nakasalampak sa sahig at tumatangis. Austin, Uulitin ko, Ani. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mami? At bakit mo hawak-hawak ang mga dokumentong yan? Mariing tanong ni Austin sa dalaga, ngunit si Alana tila nanigas sa kanyang kinaroroonan. magpapaliwanag ako. Mahina at nanginginig na sambit pa ni Alana, saka ito tumayo at marahang lumapit sa binata. Yes, you better explain. Saad pa ni Austin, saka siya lumapit sa dalaga. My name is not Annie. My real name is Alana. Alana Sandejas. Napahinto at natulala si Austin sa sinabi ng dalaga. Napaawang ang kanyang labi at napalingon sa kanyang paligid. Anong kahibangan to, Ani? Alana. Alana ang tunay kong pangalan, Austin. Ngayon, isusumbong mo ba ako sa mama mo? Mariing tanong ni Alana, saka napaisip si Austin. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Bakit ka nagpapanggap? Para saan? Para malaman ang totoong nangyari kay Papa. Sigaw ni Alana, baka sa boses niya ang galit at ang puot. Do you think may kinalaman si Mami sa nangyari sa papa mo? Naguguluhang tanong ni Austin sa dalaga, kaya inilahad ni Alana ang mga dokumentong nakita niya sa silid ng ginang. Oo. Alam mo ba kung bakit hindi ako nakapunta sa burol ni Papa? Dahil pinagbawalan ako ng nanay mo. And look at these documents. Nagta-transfer ang nanay mo sa offshore accounts. What for? Alam mo rin ba na bago mamatay si Papa, pinagtatalunan nila ng Teresa na yon na tanggalin ako ni Papa bilang tagapagmana niya? She wants me out, Austin. Why? Mariin at halos pasigaw pang sanaysayin ni Alana habang si Austin napahawak sa kanyang muka, tila gulong-gulo sa mga nangyayari. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa papa ko, Austin. Umiiyak na sambit ni Alana. Mariin namang tumalikod si Austin. Maglalakad na sana ito papalayo, ngunit muli niyang nilingon ang dalaga. I will pretend that I see nothing. Wala akong sasabihin kay Mama. Pero mag-iingat ka. Mariing bili ng binata, kaya naman natulala si Alana. Tulungan mo ako, Austin. Hindi ba ikaw na ang nagsabi? Naging mabait si Papa sa'yo? Nangilid ang mga luhang pakiusapan ni Alana. Huminto si Austin na tila ba nag-iisip. Austin, alam kong iba ka sa mami mo. Alam kong pipiliin mong gawin ang tama. Huminga ng malalim ang binata bago naglakad muli papalapit sa dalaga. Fine. Tutulungan kitang alamin ang totoong nangyari sa papa mo. Pero siguraduhin mo lang na tama ang bintang mo sa nanay ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang makakalaban mo. Alana. Lumipas ang ilang linggo. Hindi sinabi ni Austin sa kanyang ina
ang kanyang natuklasan at mas lalo pang naging malapit ang binata kay Alana. Austin, hindi ba sinabi ko sa iyo noon? I-appoint kita bilang COO. Tulungan mo ko sa La Vida Corporation. Saad ng ginang kay Austin habang kumakain sila ng hapunan. Ma, that company is not ours. Sa atin yun. It was Arthur's company. Therefore, sa akin na rin yun. May kumpiyansang sambit ni Teresa. Ngunit napatikim na lamang si Austin. May anak si Tito Arthur. Remember? Kunot noong saad ni Austin, ngunit umiling lang ang ginang at mahinang humalakhak. Nasan siya ngayon? Wala, hindi ba? Sarkastikong tugon ng ginang. May business trip ako this week. Might as well start your work at La Vida habang wala ako. Suwesyon ng ginang, bagay na hindi tinanggihan ng binata. Okay ma, I'll handle that. Saad ng binata at sandalitong napatingin kay Alana na tahimik na nakatayo sa may gilid. Good, at hindi ka na umaangal pa kasi naman sinasayang mo ang oras mo sa kung ano-anong mga bagay. Komento pa ni Teresa. Sa kabilang banda, dali-daling nagpunta si Alana sa may hardin upang sagutin ang tawag mula kay Attorney Hernandez. Ilang linggo na ang lumipas. Kumusta? Diretsong tanong ni Attorney Hernandez mula sa kabilang linya. Wala pa akong nakukuha na solid na ebidensya. Pero may katulong na ako sa paghahanap. Pabulong na sambit ng dalaga. Sa kanya nilingon ang buong paligid para siguraduhin na walang nakikinig sa kanya. Mag-iingat ka, iha. Bilis-bilisan mo rin ang paghahanap dahil... Sandaling huminto si Attorney Hernandez at suminghap bago muling nagsalita. Malapit na ang araw ng pagpili ng papalit ng CEO between you and Teresa at may kumakalat na balita na may iaanunsyo siyang mahalagang bagay sa araw na yon. Pahayag pa ni Attorney Hernandez kaya napailing si Alana at mahinang napahalakhak. Tungkol naman saan yun? I don't know yet, Alana. Pero alamin mo, mukhang confident siya na makukuha niyang posisyon at ang kumpanya from you. Ipinagkakalat ng kampo niya ang lahat na mawawalan ka ng karapatan sa La Vida at sa lahat ng ari-arian ng tatay mo. Paliwanag pa ni Attorney Hernandez saka ito sandaling napahinto. Basta, kahit anong malaman mo, Alana, tandaan mo, ginagawa mo ito para sa tatay mo. Dugtong pa nito, bagay na ipinagtaka ni Alana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng dalaga, ngunit hindi sumagot pa ang abogadong ginang. Agad nitong ibinaba ang tawag. Idadial sana ulit ni Alana ang numero nang biglang merong humila sa kanya kaya't bahagyang nataranta ang dalaga. It's me. Mariin, ngunit pabulong na sigaw ni Austin sa dalaga. Ginugulat mo ako. Reklamo ng dalaga, ngunit hinilan lamang siya ni Austin sa isang tabi. May kailangan ka makita. Saad ni Austin, pagkatapos hinilan niya ang dalaga patungo sa dating home office ng daddy ni Alana na si Arthur. Teka, yung mama mo, baka makita niya tayo dito. May pag-aalala at pag-aalinlangan na sambit ng dalaga. Ngunit isang bahagyang ngiti lamang ang gumuhit sa labi ni Austin. Umalis na siya para sa business trip. At itong ipapakita ko sa'yo ay nakita ko dito kaninang umaga sa home office ni Tito Arthur. Pero... Napahinto si Austin at tila nag-aalangan siyang ipakita kay Alana ang nilalaman ng envelope. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang nilalaman yan? Nanginginig ang mga kamay ni Alana nang hablutin niyang envelope mula kay Austin. Parang gumuho ang mundo ni Alana nang mabasa niyang nilalaman ng dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nanlambot ang kanyang mga tuhod. Negative ang nakasaad na resulta sa paternity test sa pagitan niya at ng itinuturing niyang ama na si Arthur. Nanginig siya na nag-angat ng tingin kay Austin.
Ano to? Nangilid ang mga luhang tanong niya, kaya napailing na lamang si Austin. Hindi ko alam. Pero nakita ko lang yan sa isa sa mga drawers dito. Paliwanag pa ni Austin habang si Alana nanghihina at napaupo sa couch na nasa kanyang likuran. Kaya ba confident ang mama mo na makukuha niya ang kumpanya at ang lahat ng meron si Papa? Dahil alam niya ang tungkol dito? Umiiyak pang tanong ng dalaga. Lumapit si Austin sa tabi niya at marahang hinaplos ang balikat ng dalaga. Kaya niya ba ako natiis ng ganun katagal? Kasi hindi naman talaga niya ako totoong anak. Tana, malay mo naman di ba? May reason kung bakit itinago sa'yo ng papa mo ang totoo. Pagpapatahan pa ni Austin sa dalaga, ngunit lalo lamang itong naging emosyonal. Austin, para saan pa tong ipinaglalaban ko? Anong laban ko sa legal na asawa? Bastarda lang naman pala ako. Umiiyak pang sambita ng dalaga, ngunit lumuhod si Austin sa harapan niya. Saka nito marahang pinakalma ang dalaga. Look, tandaan mo, hindi mo ito ginagawa para sa mana o makipag-agawan ng kumpanya. Hindi ba sinabi mo sa akin? Ginagawa mo to para sa papa mo, para sa katarungan. Saad pa ni Austin habang marahan niyang pinupunasan ang mga luha ni Alana. Ano pang sense kung bakit ko pa ginagawa ito? Humihigbi pa ang tanong ni Alana, kaya isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Austin. Dahil mahal mo ang papa mo, hindi ba? Tandaan mo, para rin to sa kinabukasan mo. For your own peace. Saad pa ng binata, kaya niyakap siya ni Alana at patuloy na humagulhol ang dalaga. Bakit? Bakit nilihim ni Papa sa akin ang totoo? Ano nang gagawin ko ngayon, Austin? Nandito ako, Alana. Tutulungan kita, remember? Sambit ni Austin, pagpapakalma niya sa dalaga. Paano kung may kinalaman talaga ang mama mo sa nangyari kay Papa? She's your mother. Tama. Kaya hindi ko siya hahayaan na gumawa ng mali. Hindi ako papayag sa mga bagay na alam kong labag sa prinsipyo meron ako. Tandaan mo, you're still your father's daughter. He loved you. He cared for you. Malamang, itinago niya ang totoo para protektahan ka. Kaya halika na. Ipagpatuloy na natin kung ano man ang nasimula natin. Ngayon ka pa ba susuko? Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan ni Alana at Austin habang nananatili sila sa office ni Arthur. Nang tumunog ang cellphone na naiwan sa ibabaw ng couch, bahagyang nanginig si Alana habang inaabot yon. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang pangalan ni Attorney Hernandez na muling tumatawag. Alana, nandyan ka ba sa home office ni Arthur? Sinong kasama mo dyan? Tanong ng ginang, kaya napalingon si Alana kay Austin. Attorney, alam ko na ang totoo. Alam mo rin ba, una pa lang? Balik na tanong ni Alana sa ginang, kaya sandaling natahimik sa kabilang linya. Bago narinig ang isang mabigat na pagbuntong hininga ni Attorney Hernandez. Alana, hindi yan ang suliranin natin ngayon. Kailangan na nating bilisan. Dahil next week, pipili na ng bagong CEO ang La Vida. Sino bang kasama mong naghahanap dyan? Mausisa pang tanong ng kinang. Si Austin. Austin? Yung anak ni Teresa? Kulat na reaksyon ng abogada, kaya napahinga ng malalim si Alana. Attorney, mapagkakatiwalaan ko siya. Siguraduhin mo lang, Alana. Dahil isang pagkakamali mo lang, maaaring mawala sa iyong lahat. Alam ko, Attorney. Oo nga pala, baka makita niyo dyan ang cellphone o laptop ni Arthur. Hindi yung kasama sa mga na-recover sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya tingin ko, nandyan yan. At posible rin na may makuha kayong ebidensya mula dyan. Paliwanag pa ng ginang bago nito ibinaba ang tawag.
Napatulala si Alana matapos ang tawag. Agad namang napansin ni Austin ang pagkabalisa ng dalaga, kaya napahinto ito sa paghahanap ng mga dokumento. Saka ito lumapit kay Alana. Nagdududa siya sa akin. Basag ni Austin sa katahimikan sa pagitan niya at ni Alana. Napaangat ng tingin ng dalaga sa kanya, saka ito napabuntong hininga. Hindi mo siya masisisi. Pero may pinapahanap siya. Ano yun? Kunot noong tanong ni Austin. Ang cellphone at ang laptop ni Papa. Sambit ng dalaga, kaya nanlaki ang mga mata ni Austin. Cellphone and laptop? Wait. Wala naman akong nakikitang ibang taguan dito sa opisina, bukod sa mga cabinets and drawers. Sambit ni Austin habang pinagmamasdan ang buong paligid. Nanatiling tahimik si Alana at napako ang kanyang tingin sa malaking picture frame na nakasabit sa dingding ng opisina kung saan sila naroroon. Austin, pwede mo bang ibaba yung picture frame na yon? Nakangusong turo ni Alana sa dingding na may nakasabit na frame. Kumunot naman ang noo ni Austin sa ipinag-uutos niya. Bakit? Basta, tanggalin mo bilis. Saad pa ng dalaga, kaya dali-daling lumapit doon si Austin at saka ito tumungtong sa isang upuan at marahang ibinaba ang photo frame na nakasabit sa gitna ng opisina ni Arthur. Doon lumantad ang isang hidden vault sa likod ng picture frame. Nagtamang tingin ni na Austin at Alana. Kapwa nagtataka. Alam mo ba ang passcode? Tanong ni Austin, ngunit napailing si Alana. Hindi, pero subukan natin. Sambit ng dalaga. Saka ito lumapit kay Austin at inalalaya naman siya ng binata upang makatungtong siya sa upuan ng maayos. 2 beses na nag-enter si Alana ng passcode, ngunit paulit-ulit na error ang lumalabas sa screen, kaya't hindi niya napigilan ang bahagyang pagkaburyo. Sa huli niyang pagsubok, tuluyan ding bumukas ang vault. Ang ginamit niyang passcode ay ang kombinasyon ng kanyang kaarawan at anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Nabuksan ko! Nagniningning ang mga mata ni Alana na humarap kay Austin bago niya muling ibinaling ang tingin sa loob ng vault. Austin! Austin! Nandito nga yung cellphone at laptop ni Papa. Agad na kinuha ni Alana yon at iniabot kay Austin. Pagkatapos, inalalayan siya ng binata na makababa mula sa upuan na kanyang tinutungtungan. Dali-daling sinubukan ni Alana na buksan ang cellphone, ngunit hindi yun agad nagawa. Maya-maya pa, in-enter niya ang sarili niyang birthday. Yon ang password na ginamit ng kanyang ama. Habang sinusuri ni Alana ang laman ng cellphone ng ama, nanginginig ang kanyang mga daliri hanggang sa mapadpad siya sa isang voice memo. Napatingala si Alana kay Austin nang makita nito ang isang recording lang ang laman ng voice memo na nasa cellphone ni Arthur. Nanginginig pa rin ang kamay ni Alana nang pindutin niya ang play button. Doon umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Teresa. Mariing pumalot ang tensyon sa loob ng silid habang pinakikinggan ni na Austin at Alana ang laman ng recording. Sa audio, maririnig ang galit na boses ni Teresa habang matapang niyang kwestiyon ang desisyon ni Arthur. Ipinipilit niyang dapat nang alisin ni Arthur si Alana sa last will nito sapagkat ayon sa ginang, hindi totoong anak ni Arthur ang dalaga at kwestiyon din nito ang hindi pagdalo ni Alana sa kasal niya at ni Arthur. Ngunit hindi nagpatinag si Arthur. Mariin niyang ipinahayag na anak niya si Alana. Kahit pa may alitan sila ay hindi magbabago yon. Para sa Ginoo, hindi basihan ang hindi nila pagkakaunawaan upang basta na lamang niyang pabayaan ang kanyang anak. Muling iginiit ni Teresa na wala nang malasakit si Alana kay Arthur. Ngunit alam ni Arthur na nasabi lamang yun ng anak dahil galit ito sa kanya at nagluluksa pa ito sa pagkamatay ng kanyang ina.
bagay na lalong ikinapantig ng tenga ni Teresa at tinawag niya si Alana bilang isang ungrateful daughter. Sa huling bahagi ng recording, malinaw ang paninindigan ni Arthur, mananatiling tagapagmana si Alana at kailanman ay hindi niya ito aalisan ng karapatan kahit anuman ang mangyari. Ngayon mo sabihin sa akin na walang dahilan ng mama mo nasaktan o gawa ng hindi maganda si Papa. Nanginginig na sambit ni Alana. Ang boses niya ay puno ng galit at ng puot. Meron siyang matibay na motibo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Alana sa mga natuklasang katotohanan. Mabigat pa rin ang kanyang loob at gulong-gulo ang kanyang isipan. Pero sa tulong ng mga payo ni na Austin at Attorney Samantha Hernandez, pinili niyang magpatuloy. Lalo pa at marami silang nakuhang ebidensya mula sa cellphone at laptop ni Arthur. Mga bagay na hindi kailanman aakalain ni Austin na magagawa yun ng sarili niyang ina para lamang sa pera. Naghahanda si Mama para sa emergency meeting with Board of Directors. Ulat ni Austin sa dalaga. Tahimik lamang si Alana na nakatulala sa hardin ng mansyon. Huminga ng malalim si Alana bago lingunin ang binata. Ngayong araw, ang nakatakdang araw ng pagpili ng board sa kung sinong susunod na magiging bagong CEO ng La Vida. Gusto kong humingi ng tawad para kay Mama. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ang mga bagay na ginawa niya. Just for the sake of money. Dugtong pa ni Austin. Blanko lamang ang ekspresyon ni Alana habang nakatitig ito sa kanya. Baka makita ka pa niya rito. Bumalik ka na sa loob. Magkita na lang tayo mamaya. Malamig na bili ng dalaga bago ito na unang pumasok sa loob ng mansyon. Ani, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Hala, tulungan mo ko sa kusina. Saad ni Manang Esther sa kanya, ngunit napabuntong hininga na lamang si Alana. Day off ko po ngayong araw, Manang. Kalmado niyang sambit, ngunit nagtaas lamang ng kilay ang matanda. Aba, may pa day off ka pang nalalaman kay bago-bago mo. Ako ang nagbigay ng pahintulot sa kanya. May problema ka ba doon, Esther? Sabay na napalingon si Alana at si Manang Esther nang marinig nilang boses ni Teresa. Make sure na babalik ka mamayang gabi, Annie. Merong kasiyahan na magaganap rito mamaya at kailangan ko ng maraming tagasilbi. Nakangiting sambit ng ginang at tila walang pagsidla ng kasiyahan nito. Ang swerte mo naman, sana nagpaalam din ako ngayon. E paano ang balita ko? Kay madam na daw mapupunta ang kumpanya ni Sir Arthur. Sambit ni Sunny kay Alana, ngunit blanko lamang ang mukha nito. Bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Halos pabulong na sambit ni Alana, kaya naman napakunot ng noo si Sunny. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, be ready. Dahil pagkatapos ng meeting na yun, hindi na si Teresa ang magiging reyna ng bahay na to. May kumpiyansang sambit ni Alana, kaya nanlaki ang mga mata ni Sunny na sinundan niya si Alana. Nagbihis ito ng kanyang corporate attire, saka ito nag-ayos ng kanyang sarili, habang si Sunny nakatulala lamang habang pinagmamasdan ang dalaga. Ang ganda mo! Mukha kang anak mayaman at elegante. Saan ka ba talaga pupunta? Nakanguso at naguguluhan pang tanong niya, ngunit ngumiti si Alana sa kanya. Basta, babalik ako. Hindi ka ba sasabay sa akin? Rinig ni Alana na tanong ni Teresa kay Austin mula sa hallway, kaya sandali siyang huminto. Susunod ako, Ma. May aasikasuhin lang po. Nakangiting sagot ni Austin at mula sa di kalayuan, namataan niya si Alana. Doon nagtagpo ang mga mata nila. Nang makaalis si Teresa ay agad na lumapit si Austin sa dalaga. Napako sa kanilang dalawa ang mga tingin ng mga taong nasa mansyon. Umalingaw-ngaw ang samot-saring bulungan mula sa mga kasambahay, driver at security
na nakasaksi kay Alana na ngayon ay maayos ang bihis, hindi bilang isang kasambahay kung hindi isang mayamang tagapagmana. Samantala, sa kabilang banda, buo ang kumpiyansa ni Teresa na harapin ang board at ipahayag sa mga ito na di umano'y last will of testament ni Arthur. Good morning po, madam. Good morning po, madam. Good morning po. Halos lahat ng empleyadong nakakasalubong ni Teresa sa lobby ng La Vida ay binabati siya at puno ng paggalang. Hindi paggalang bilang respeto, kundi paggalang dahil takot ang mga ito sa presensya ng ginang. Handa na ang lahat, Madam CEO. Nakangiting sambit ng lalaki na kasama ni Teresa ang attorney niya na si Mr. Samuel Cruz. I can't wait, Samuel. Ang tagal kong hinintay ng araw na to. Nakangiting sambit ni Teresa kay Samuel. Bakas sa mukha nito ang pananabig at labis na kasiyahan habang papasok sila ng conference room. Nandito ka na pala, Mrs. Sandejas. Good morning, everyone. Sorry for the delay, pero pwede na tayo mag-umpisa. Sambit ni Teresa na may ngiti sa mga labi niya, ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa muka ng iilan sa kanila. Wait, hindi ba natin hihintayin si Miss Sandejas? Arthur's daughter. Besides, pinaunlakan niya ang imbitasyon namin ngayong umaga. Saad ng isang board member, kaya naman namutla si Teresa sa sinabi nito. Pinaunlakan? Talaga bang iniisip niyo na pupunta ang bastarda ni Arthur? Sarkastikong tanong ni Teresa, ngunit napailing ang iilan sa mga miyembro ng board. What's your word, Mrs. Sandejas? After all, Alana is a legitimate heir, not you. Paalala ng isa sa mga ito, ang tono ng boses ay may sarkasmo. Legitimate. Oh, not according to his last will. Sarkastiko at may kumpiyansang sambit ni Teresa bago niya iwinagayway ang isang folder sa harap ng lahat. Ito ang last will of testament ng asawa ko at malinaw ang nakasaad dito na sa akin niya iniwan ang kumpanya na to, pati na rin ang ilan niyang ari-arian sa Batangas. Deklara ni Teresa, ngunit baka sa mukha ng board members ang pag-aalinlangan. Hindi ba si Atty. Hernandez ang lawyer ng pamilya Sandejas? Nasaan siya? Kunot noong tanong ng isang board member, ngunit napailing na lamang si Teresa at napahalakhak. Ibinigay niya sa akin to. Missing in action siya. Ilang araw na ang nakalipas, kaya kumuha ako ng bagong lawyer. Isa pa, I don't think na gusto pa ni Atty. Hernandez na magtrabaho para sa amin. Katwiran pa ni Teresa, kaya nababalot ng sandaling katahimikan ang buong paligid. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa pintuan ng conference room nang bumukas iyon. Agad na natigil ang usapan sa loob ng silid nang makita nila si Alana. Nanlaki ang mga mata ng ilan at higit sa lahat, natigilan si Teresa nang magtama ang mata nila ng dalaga. Anong ibig sabihin nito, Annie? Bakit ka nandito? Mariing tanong ng ginang habang ang ilan sa board members ay napakunot ng noo. Annie, who are you referring to? Tanong ng isa sa board, sabay turo kay Alana. Her name's not Annie, Mrs. Sandejas. She's Alana, Arthur's one and only daughter. Pagtatama pa nito kay Teresa, napahinto ang ginang at tila nanigas ito sa kinatatayuan niya nang mapagtanto ang sinasabi ng isa sa mga board. No! Kasambahay ko yan! And denial niya pang sambit, ngunit napahalakak na lamang ang ilan sa board members. Paano magiging kasambahay ang isang Alana Sandejas? Did you even know na she's building her own empire beside La Vida? Siya ang nag-iisang anak ni Arthur. Saad pa nito, ngunit bakas pa din sa mukha ni Teresa na hindi makapaniwala. Na isang simpleng kasambahay niya pala ang matagal niya nang hinahanap at itinuturing ring mortal na karibala
sa yaman at ari-arian ni Arthur. Everyone, gusto kong humingi ng pasensya sa pagiging missing in action ko this past few months. May inasikaso lamang akong importanteng bagay tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Saad ni Alana sa lahat, ang mata niya ay diretsong nakatingin kay Teresa. Bakit iha? Tingin mo ba? May foul play sa nangyari sa... Hindi aksidente ang nangyari kay Papa. Mariing pahayag ni Alana, kaya nagpupuyo sa galit si Teresa na sumisigaw. Enough with your nonsense and baseless accusations! Aksidenteng nangyari kay Arthur. Hindi ka nga nagpakita sa burol niya. Pagkatapos eto ka ngayon, nagpapakita ka na parang wala lang. Galit na singhal ng ginang kay Alana, ngunit namagitan ng ilang miyembro ng board sa kanila. Hindi nagpakita? Pinagbawalan mo akong pumunta sa burol ng sarili ko! Teresa! Alana! Calm down! At mag-usap tayo ng maayos! Awat ng isa sa mga board members sa sagutan ni na Alana at Teresa. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Hindi ba malinaw naman noon pa? Si Alana ang legitimate heir ni Arthur. Suwestyon ng isa pang board, kaya ang ilan ay sumang-ayon na rin. Paano maging legitimate yan? Isang ampon, Mr. Rivera. Mariing tanong ni Teresa, kaya napahinto ang lahat at napatingin sa kanya. Malinaw sa last will ni Arthur na sa kanya iniiwan ang lahat, hindi sa bastarda na yan. She's nothing but to be ungrateful sa taong kumupkop at nagpalaki sa kanya. Mariing pagdideklara ni Teresa, kaya nabigla ang lahat, lalo na nang mag-flash sa screen ang DNA test between Alana and Arthur na negative ang resulta. Ngayon, sabihin niyo sa akin na may karapatan pa siya. Napatigil si Teresa sa pagsasalita nang i-play ni Alana sa harap ng mga board members ang recording na natuklasan nila sa cellphone ng kanyang ama. Sa audio, malinaw na maririnig ang mainit na pagtatalo ni na Teresa at Arthur kung saan pilit na hinihikayat ng ginang ang Ginoo na tanggalin si Alana bilang tagapagmana nito. Malinaw rin na sinabi ni Papa na ako rin na nag-iisang tagapagmana niya. Parang napako si Teresa sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang recording. Maaaring tama ka, Mrs. Sendejas. Hindi biological daughter ni Arthur si Alana. Ngunit malinaw ang totoong last will of testament. Kay Alana pa rin niya iniwan ang lahat. Nagulat ang lahat sa pagsulpot ni Attorney Hernandez. Sabay lahat nito ng dokumento na merong document seal ng pamilya Sendejas. Oh my gosh! Teresa, did you fabricate Arthur's last will? Bulalas ng isa sa mga babaeng board members. No! Hindi totoo yan. Itong hawak ko ang orihinal. Attorney Hernandez, huwag kang magsisinungaling. Hysterical pang depensa ni Teresa. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Samuel, do something! Mariing baling ni Teresa sa kanyang abogado. Ngunit maging ito ay natulala na rin sa mga nangyayari. Maya-maya pa, mula sa projector, nagplay ang video ng confession ni Arthur. Sa video, marahang nagsasalita si Arthur na tila inihahanda ang sarili sa pinakamasamang maaaring mangyari. Sinabi nito na kung napanood ito ngayon ni Alana, malamang ay wala na siya at nalaman na ng lahat ang totoo. Inamin ni Arthur na hindi niya kadugo si Alana. Anak ito ni Amelia sa una niyang asawa bago pa sila magkakilala. Gayunman, iginiit ni Arthur na hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal niya para sa dalaga. Kahit pa hindi sila magkadugo, minahal niya si Alana ng higit pa sa isang tunay na anak. At dahil dito, legal niya itong inampon. Ipinahayag niya ang lahat ng kanyang pag-aari, ang kumpanya, mga properties at pera ay nakalaan lamang para sa kanyang anak na si Alana. Nagbabala rin si Arthur na gagawin ni Teresa ang lahat upang agawin ang mga ito kay Alana.
Inamin niyang nagkamali siya ng labis ng pagtitiwala sa ginang sapagkat pera lamang ang habol nito at wala itong tunay na malasakit sa Ginoo. Ibinunyag ni Arthur nang narinig niya mismo ang lahat sa gabing iyon na may balak si Teresa ng masama sa kanya. Kaya kung napapanood ni Alana ang video, nangangahulugan lamang na nagtagumpay ang masamang binabalak ng ginang. Matapos mag-play ang video, nanginginig si Alana habang humahagulhol, habang si Austin naman ay natulala at tila hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang ina. Hindi! Hindi! Nangingilid ang luhang sambit ni Teresa, bakas ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Tama ako ng hinala. Pinatay mo si Papa! Anong kasalanan niya sa'yo? Minahal ka niya, Teresa. Pinakasalan ka pa rin niya kahit alam niyang ang relasyon niya sa akin na anak ang makukompromisa. Umiiyak na sambit ni Alana. Nanginginig ang buong katawan ng dalaga. Pinakasalan niya ako, pero wala siyang ibang bukang bibig kung hindi ikaw at ang mama mo! At yun ang rason mo para patayin siya? You are so heartless! Hindi yun excuse para gawin mo yun sa kanya! Ako ang nasa tabi niya nang mawala ka. And yet, sa'yo pa rin mapupunta ang lahat? Ang gahaman mo naman! Mariing sigaw ng kinanga. Napatras ito at lalong naging hysterical nang makita nito ang mga pulis na paparating. Mrs. Sandejas, iniimbitahan po namin kayo sa presinto. Bitiwan niyo ako! Mariing hawi ni Teresa sa kamay ng mga otoridad. Hindi ko alam na hindi pala si Arthur ang magiging sakit ng ulo ko. You little brat! Mariing pang sambit ng ginang at napangisip pa ito nang makita niya ang anak na si Austin sa likuran ni Alana. Austin anak, tulungan mo ko! Pinagkakaisahan nila ako! May pagmamakaawang pakiusap ni Teresa, ngunit blanko lamang ang ekspresyon ni Austin. Hindi ako makapaniwala, Ma. You would really go this far? Nangingilid ang mga luhang sambit ng binata habang pinagmamasdan ang kanyang ina. You, kasalanan mong lahat ng to! Sana nagpakalayo-layo ka na lang! Mariing sisi ni Teresa kay Alana. Nagtangka siyang sugurin ng dalaga, ngunit nagulat siya nang mismong si Austin ang humarang at pumikil sa kanya. Tama na, Ma. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Mariing pakiusap ng binata. Ngunit itinulak lamang siya ng ginang at dasmayatong pinagmasdan. Hindi ako makapaniwala. Nalasan mo na din ang utak ng anak ko, Alana. Talaga ba, Austin? Talaga bang tatalikuran mo ang sarili mong ina para sa babaeng yan? Mariin pang sambit ng ginang. Saka ito nagtangkang sampalin si Alana. Ngunit mabilis na hinawakan ni Austin ang kamay niya. Saka ito inilayo sa dalaga. Lahat ng nangyayari sa'yo, kasalanan mo, Ma. Nandito ka dahil sa mga ginawa at desisyon mo. Huwag mong sisihin si Alana. Kung nagpabulag ka sa pera at kapangyarihan, hindi ikaw to. Hindi ito ang nanay ko. Nakatulala si Alana habang pinagmamasdan ang malaking litrato kasama ang mga magulang na nakasabit sa may entrance ng mansyon. Patawarin mo ako, Papa. Kung wala ako sa tabi mo noong mga panahon na kailangan mo ko, hindi ka masasaktan ni Teresa kung sana nanatili ako. Mapait na sambit ni Alana habang nakatingala sa litrato na kanyang pinagmamasdan. Ma'am, nandyan na po si Sir Austin. Napalingon si Alana nang marinig niyang sinabi ni Sunny. Mariin na nagpunas ng luha si Alana at agad ang kunot noon niya nang makita ang mga maleta at isa-isang ibinababa ng mga kasambahay mula sa ikalawang palapag. Saan ka pupunta? Hindi naman kita pinapaalis. Mahinang sambit niya, ngunit isang matamis na ngiti lamang ang ibinikay ng binata. Binisita ko si Mama. Inamin na rin ng personal assistant niya lahat. Kapalit ng pag-absuelto niya sa kaso. Ulat ni Austin, ngunit walang imik si Alana
at emosyonal lang itong nakatingin sa kanya. Dumaan din lang ako para kunin ang mga gamit ko. Saad pa ni Austin. Ngunit napabuntong hininga ang dalaga dahil sa pagkadismaya. Hindi mo kailangang umalis. Nangilid ang mga luhang sambit ng dalaga. Napailing si Austin. Alana, hindi ito ang tahanan ko. This is your house. Mariing sambit ni Austin, ngunit lalo lamang humagulhol ang dalaga. Pero kailangan kita rito. Umiiyak pang protesta ni Alana. Gusto ko mang manatili. Pero may sarili din akong buhay na kailangang ayusin, Alana. Saad pa ni Austin, saka siya lumapit sa dalaga at marahan itong pinunasan ang mga luha nito. Hindi ko kasi matanggihan yung offer sa akin na trabaho sa ibang bansa. Malay mo, sa susunod na pagkikita natin, maging karapat-dapat na ako sa'yo. Sinong nagsabi na hindi ka karapat-dapat sa akin? Austin, gusto ko lang na manatili ka. Yun lang ang hinihingi ko. Dismayado pang saad ng dalaga, sa kanito niyakap ang binata. Sa nangyari kina mama at sa papa mo, at sa ginawa ni mama, hindi mo maiiwasan na isipin ng iba na Hindi ka katulad ng nanay mo, Austin. At paulit-ulit mo nang napatunayan sa akin yun. Kaya wala akong pake sa sasabihin ng ibang tao. So, stay. Pakiusap pa ni Alana, ngunit agad na kumalas mula sa pagkakayakap niyang binata at hinawakan nito ang kamay niya. babalik naman ako, Alana. At sana, sa pagkakataon na pwede pa. Malambing na sambit ng binata bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Alana na lubos na nalugmok sa kalungkutan pero pinili pa rin niyang magpatuloy kahit mag-isa at mabigat ang damdamin ng dalaga. Nananatili siyang matatag na naghihintay sa muling pagbabalik ng lalaking minamahal niya. Isang araw, napagpasyahan ni Alana na dalawin si Teresa sa kulungan matapos ang mahigit 1 taon. Ngayon lamang niya muling haharapin ang ginang. Mula nang mangyari ang lahat, iniwasan niyang makita si Teresa sapagkat sa tuwing masisilayan niya ito, muling bumabalik sa alaala ang sinapit ng kanyang ama. Dahil hanggang sa ngayon, patuloy pa rin na sinisisi ni Alana ang sarili sa sinapit ni Arthur. Bakit ka nagpunta rito? Masaya ka na ba? Sarkastiko at mapait na tono ng boses ng ginang, ngunit napasinghap lamang si Alana. Na makuha ang hustisya na nangyari kay Papa? Oo naman. Kalmadong sambit ng dalaga, ngunit matalim na titig sa kanya ng ginang. Kinuha mong lahat sa akin. Wala akong kinukuha sa'yo. Dahil ang lahat ng iyon ay akin. Mariing giit ni Alana. Sa'yo? Kasama din ba doon ang anak ko? Inilayo mo siya sa akin. Nangilid ang mga luhang sambit ni Teresa, ngunit mahinang napahalakak na lamang si Alana. Lumayo siya sa'yo dahil sa ginawa mo. Dahil alam niya ang tama. Hindi siya katulad mo. Saad ni Alana habang diretsong nakatingin sa mga mata ng ginang. Akala ko, kapag nakulong ka na, marirealize mo ang lahat at magsisisi ka. Pero hindi pa rin pala. Saad pa ni Alana. Ang boses niya ay puno ng pagkadismaya, ngunit tahimik lamang ang ginang. Nang tumayo at tumalikod si Alana, muling nagsalita ang ginang, kaya naman napahinto ang dalaga. Patawarin mo ko. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. At alam kong kalabisan kong hihingi pa ako ng pabor. Mahinang sambit ni Teresa, kaya siya nilingon muli ni Alana. Nananatiling tahimik ang dalaga habang hinihintay kung ano man ang sasabihin ng ginang. Pakiusap. Huwag mong idamay si Austin sa galit mo. The fact na mas pinili kanyang kampihan more than me, his mother. Sa isa lahat, mahal ka niya kaya. Hindi niyo na ho kailangang sabihin sa akin
Handa akong gawin ang lahat para kay Austin. Dahil pinatunayan niya sa akin na mas matimbang sa kanya ang prinsipyo na meron siya. Kahit mahirap para sa kanya, mas pinili niyang gawin ang tama kesa magpakaanak sa'yo. Pero lumayo rin siya sa akin. At hindi ko alam kung babalik pa siya. Nangilid ang mga luhang sambit ni Alana. Sa kanya muling tinalikuran ang ginang. Tulala si Alana habang naglalakad palabas ng gusali nang marating niya ang parking lot kung saan niya iniwan ang kotse niya. Ay ilang sandali muna siyang nanatiling nakatayo at tila malalim ang kanyang iniisip. Baka matunaw yung kotse mo. Nanlamig si Alana. Nanginginig siyang lumingon sa kanyang likuran nang marinig ang pamilyar na boses na nagsasalita. Naiiyak siya nang makita si Austin na nakatayo sa kanyang harapan. Austin? Halos pabulong na sambit ng dalaga. Saka ito lumapit sa binata at mahigpit na niyakap ito. Hindi ba ako namamalik mata o nananaginip? Emosyonal pang sambit niya nang kumala siya sa pagkakayakap at marahang hinaplos ang mukha ng binata. Nandito na ako, Miss CEO. Nakangiting sambit ni Austin, sa kanya marahang hinaplos ang buhok ng dalaga at doon tuluyan ang bumuhos ang mga luha ni Alana. Hindi ka na ulit aalis. Hindi mo na ako iiwan. Na-promote ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko as the marketing director. Masayang balita ni Austin, saka siya muling niyakap ng dalaga. You made it! Dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit gustong gusto kong makauwi. Kung bakit nagsumikap ako na makuha lahat itong job promotion na ito. Nakangiting saad ni Austin, ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan habang pinagmamasdan si Alana. Magsimula ulit tayo ng magkasama. Sa huli, napatunayan ni Alana na ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo o sa biyolohiya kung hindi sa pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay sa kanya ng lalaking itinuring niyang ama. Para sa dalaga, walang saysayang pera at yaman kung kapalit nito ay ang pag-iisa at kalungkutan. Nanindigan si Alana sa kanyang mga ipinaglalaban, hindi para sa mana o pera, kung hindi para sa katarungan at hustisya. Ipinakita niya ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kung hindi sa tapang na ipaglaban kung ano ang tama. Sa piling ni Austin, muling naging payapa at masigla ang buhay ni Alana. Samantala si Austin naman humarap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Pinili niyang panig ng katotohanan at hustisya kahit nangangahulugan ito ng pagtalikod niya sa kanyang sariling ina.